Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman sa Good Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. BPSD naniniwalang ginagamit ang BP Sara Duterte. BPSD, bago naniniwalang ginagamit ang budget, ang 2026 budget para sa kumalap o mano ang suporta para ano raw? Para saan? Wala Para ganun lang. So, kung naniniwala kayo na kumakalap sila ng suporta sa pamamagitan ng budget sa 2026, good for them. Pero taong bayan pa rin ang maghuhusga. Umano'y arrest warrant ng ICC kay Senator Bato de la Rosa muling lumutang. Naku po. Kahit maglutang-lutang pa kayo dyan, anak kayo ng bogi. Ninakawan ng taong bayan, tapos siya pa mag-reimburse. Yun na, yung kwentong wakotsero na yun. Sa Diskaya, ibang dawi sa flood control projects, pinapahanap na! Maghanapan kayo. Wala kami pakialam. Pero, Senator Bato, huwag kang lalabas please lang, pakiusap. BP Sara Duterte, tinawag na racket ng impeachment complaint para makakuha ng pondo. Yun lang ang ano. Totoo naman, para mapondohan na naman itong pag-uusap alamin natin yan mga bagay-bagay ngayong morning. Happy Tuesday, everyone. Ito, BP Sara tinawag na racket ang impeachment. Pasok natin. Kunisyon ni Vice President Sara Duterte ang umano'y pamilyar na pattern ng political maneuvering matapos muling banggitin ng ilang miyembro ng Kamara ang posibilidad ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya na umano'y lumilitaw habang papalapit ang deliberasyon ng 2026 national budget. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi na ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang mapahayag ng ilang mambabatas sa Kamara tungkol sa posibleng pagsasampa ng bagong impeachment complaint laban sa kanya. Git niya, ang timing nito ay nagpapakita ng isang pattern na matagal na niyang napapansin tuwing may malalaking deliberasyon sa budget. Tinukoy ni Duterte ang mga naunang revelasyon ni Senator Cheese Escudero, Representative Toby Tiangco at iba pang miyembro ng Kamara na noong February 2024 ay meron umanong pangangalap ng pirma para sa kanyang impeachment kapalit ng budget allocations. Ayon kay VP Sara, ang mapahayag na ito ang nagbunyag ng katotohanan na ang impeachment complaint laban sa kanya ay hindi talaga nakabatay sa prinsipyo kundi sa presyo. Kinwestiyon din ng bise kung bakit sa kabila ng mga revelasyong ito ay walang naisagawang investigasyon para panagutin ang mga posibleng responsable sa umano'y bilyon-bilyong pisong nasayang sa political warfare, mga pondong dapat sanay napunta sa serbisyo publiko. Dagdag pa niya, muling ginagamit ang impeachment bilang bargaining chip habang papalapit ang pag-aproba ng 2026 national budget. Isipin nyo So, isang taktika na naman ito ng mga dorobo para makakalap ng pondo. Bakit? Milyon na naman ito Ayun ang binibigay dito sa mga dorobo. Diba? Gagawa sila ng kwento, si BP Sara, may overpricing. Sinagot na naman ng COA, pahiya na naman sila. Ano naman yung babanat nyo kay BP Sara? Na ano na naman? Ano yung pakulo nyo? Mga unggoy, hindi na kayo paniniwala ng taong bayan. Magsitigil kayo sa mga sinasabi nyo. Wag na wag kayong gagawa ng kwento na wala kayong matibay na ebidensya. Pagkasagot ng COA, ano na naman ang banat nyo? Di wala na naman, natamemi na naman kayo mga... Ang sasarap nyo pagmumurahin mga bayan-bayan kayo. Sino ba nag-initiate nito? Yung amo at yung mga taga-supportang bayan-bayan. Yung merong tali sa liig. Yung merong kumpas ng amo. Pero yung amo, hindi makalabas sa media kasi parang mongoloid. Parang si Bonji nga, kung tutusin. Diba? Yan yung mga nag-uutos dito sa bayan-bayan. Marami na naman silang pinag-uutusan. Yung isa nga dyan, yung tahimik lang ngayon Tahimik pa ngayon
Pero pagdating ng oras, pag may budget na, kakahul na naman yan. Kilala nyo ba yan kung sino yan? Siya si Ariling. Tahimik pa si Ariling ngayon eh. Tuloy. Amo niya ang managtutulak ng impeachment na itigil ang pagtatago sa likod ng lengguwaheng good governance. Binigyang diin ni Duterte na handa siyang harapin ang anumang aligasyong nakabatay sa katotohanan. Ngunit hindi raw siya mananahimik habang ang proseso ng impeachment ay ginagawang isang racket na nakadepende sa pondo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung Yung racket nyo, para lang makakuha kayo ng mga milyon-milyones sa kaban ng bayan, hindi na ho yan. Hindi na ho yung tatangkilikin. Nung nakaraan, di ba, ang dami nila. Twadcom, Tricom, Kwangkong, Kongkong, Kongkong. Kung anong kongkorongkong ang binabalandra nila para batikusin at birahin si Bibi Sara, ngayon wala na. Ayaw na lang magsiharap. Bakit? Walang nakahain na pera eh. Walang behind the scene. Nasan ngayon? Sige, sabihin mo yung Twadcom. Asan ngayon yung Twadcom? Wala. Nagpapaikot-ikot lang sa kanilang distrito. Asan yung Tricom? Wala. Wala masyadong boses. Bakit? Walang lumalabas na pondo. Kagaya sinabi ni Bibi Sara dito, racket lang nila lahat yan para makalikom ng pondo. Racket lang nila yan para bayaran sila ng mga kumag. Mga kumag na mahilig bumatikos para sa kanilang kapakanan. Kasi pagdating ng araw, yan yung mga ipanlalaban nila kay Bibi Sara na na meron daw parang overpricing. Sinagot na naman sila. Napahiya na naman sila. Ano ba naman? Kailan kayo titigil mga unggoy? Kailan kayo magsisitigil sa mga bira nyo sa ating Bibi Presidente? Ay, Presidente na pala, no? Presidente na pala. Eto, mapunta tayo sa warrant of arrest ni Senador Bato. Senador Bato, mag-relax ka lang dyan. Wag kang lalabas. Baka kasi, hindi malaman ng taong bayan. At wala kang masyadong malaking confidential fund para malaman mo itong mga gagawin sa'yo. Kasi ito simplihan lang natin. Si Tatay Digo nagawa nila na ihatid sa dahig. Ikaw pa kaya, Senador Bato, kaya ang payo namin sa'yo, na kaming nakasuporta sa'yo, magtago-tago ka muna. Habang hindi pa tapos ang mga baluga na yan, kasi nagagawan kayo ng kwento eh. Ginagawan kayo talaga ng kwento para saan? Magsitahimik kayo at pagdating sa 2028 hindi kayo magsitakbo. Ay alam niyo naman malakas si Senador Bato. Senador Bato, Senador Bongo, yan yung mga malalakas ang survey, malalakas ang boto, malalakas talaga. Kaya relax ka lang. Kung halimbawa kaya mo makakapagtago habang nandiyan pa sila, at huwag ka nang umatin muna sa Senado, hindi ka naman tatanggalin yan eh. Diba? Wala namang pagtatanggal na mangyayari eh. Huwag lang nilang persahin. Kagaya ng ginawa nila kay Barsaga, kay Kiko Miyaw Barsaga, na namersa sila. Baka mamaya, ganun nga rin ang gawin sa'yo. Tinanggal ka na, tanggal ka na, ikukulong ka pa. Wag ganun, tuloy. Ang balitang inilabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Ang nagsabi niya na yung mismong kalyado ni De La Rosa na si dating presidential spokesman Harry Roque. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, kumpirmado bang may warrant of arrest na laban kay Senator De La Rosa ang ICC? Gigi, wala pa ngang kumpirmasyon yung detalye na yan. At hindi rin sinabi ni Attorney Harry Roque kung sino ba ang source niya may kinalaman dito. Pero pinayuhan niya si Senator Bato de la Rosa na huwag daw umanong magpapakidnap. Ayon naman sa abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, tila daw may katotohanan nga talaga yung pagkakaroon ng arrest warrant laban sa kanyang kliyente. Pakinggan natin yung naging pahayag kanina ni Attorney Torion. Totoo na talaga itong arrest warrant na ito kasi maraming nang nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad.
Jiggy, bago pa man yung pahayag na yan ni Attorney Roque, nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron talagang arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Sa katunayan nga daw, may hawak siyang unofficial copy nito. Pero sinabi na noon ng ICC na kung walang lumalabas na ganyang impormasyon sa kanilang official channels, most likely hindi raw kumpirmado yan. Wag. Kahit walang lumalabas sa kanilang channel na confirmation, wag kayong maniniwala. Kaya Senador Bato, mga hudas yung mga yan. Baka gawin yan, kagaya ng ginawa kay Tatay Digong, bigla-bigla, at daling ka na naman sa airport. Di ba? Huwag ka maniniwala dyan. Kahit meron silang confirmation o wala, diyan ka lang muna, magtago ka na lang muna dyan. Mga traidor yan. Lalong-lalo na yung mga nag-utos at yung group effort. Aray ko. Yan yung group effort. Alam mo naman, mainit sa'yo ito sinangingitim. Baka mamaya gawang ka na naman ng kwento. I-group effort ka rin. Kaya relax ka lang dyan, ha? At iyan, paano ba ang sistema o pulisya ng ICC dito sa kanilang arrest warrant? Okay, Jiggy, himayin natin yan. Nakasaad yan sa Article 58 ng Rome Statute. Yung Rome Statute, yan yung international treaty na nagtatag sa ICC. At sa ilalim ng artikulong yan, pwedeng maglabas ng arrest warrant ang pre-trial chamber kung sakaling masusumpangan nga nilang may basehan para litisin ang isang individual. Yun nga lang, Jiggy, hindi nakasaad kung kailangan ba isa publiko yan o pwedeng gawin in secrecy. Pero kadalasan, hindi na yan isinasa publiko para hindi rin makaalis o makatakas yung isang individual na akusado at ipinapaaresto. Kita nyo na. Umamin din sila. Diba? Hindi pinapaalam. Pero target nila, arestuhin talaga. Yan yung mga rules na pwedeng mangyari. Yan yung mga bagay-bagay na pinaplano. Kita nyo kay Tatay Digong. Sinasabi nila, walang jurisdiction. Hindi namin papabayaan. Hindi namin, hindi namin hahayaan na pumasok sila dito at umiresto ng isang Pilipino. Paglipas ng ilang araw, ayun. Sinakay si Tatay Digong. Gamit pa ang kanilang plane. With group effort pa. Di ba ang saklap? Kaya, kahit abutin ka ng taon dyan, Senador Bato, wag na wag kang aalis. Pag natapos ang termino nila, doon ka lumabas. At doon natin alamin kung anong susunod na kabanata. Di ba? Si Senator De La Rosa ba ay nasa na ngayon, Ian? Hindi namin sasabihin sa inyo, mga unggoy. Bakit sasabihin sa iyo? Manahimik nga kayo. Sasabihin diyan, nandito lang sa Gedli. Tigilan nyo kami. Alisin na nga natin to. Tinatanong si Senator Bato kung nasaan. Mas maniwala ko pag si Atty. Panielo ang magsasalita dito. Ano ba yung usapin dito ngayon? Sabi dito, ninakawan na ang taong bayan, tapos siya pa ang mag-reimburse. Mantakin nyo ganito. Merong nabalita na 110 million pesos na isinuli di umano o umano sa gobyerno. Ganito bibigyan ko rin ng isang magandang paliwanag. Huwag nyo kaming lokohin, mga unggoy. Paano makakapagsoli ang taong nakapris na ang asset? Saan galing ang pera? Sige nga. Ano yan? Kwentuhan na lang tayo. Gusto yung paniwalain ng taong bayan na nagsoli kayo ng pera. Isipin nyo laruin nyo, analyze nyo. Etong si Alcantara ay nagsoli ng pera. Siba? Kasi ganyan yung gusto na palabasin nung matagal na at nagsisimula pa lang. Dapat daw si Diskaya, isoli muna yung ninakaw na pera para maging state witness. Di ba? Yun ang naging kwento Ngayon, may paandar sila. Malamang magkakasabot ito Di ba? Kita mo yung mga pinakulong di umano. Kaya ako nasabing di umano, bakit hindi niyo pinakita yung habang bumabalandar sila papasok ng oblo? Kwentuhan na lang tayo. Di ba? Yung mga nagnakaw nga ng chicharon ayun, kulong. Kitang-kita yung muka. Etong bilyon-bilyon ang ninakaw, nakatakip ang muka. Mga unggoy! Busit kayo. Diba? O, Tony Salpanielo, banata mo. Ninakaw
yung pera Ah, na galing sa PhilHealth kita ng nyo mga na. walang iyang tiwaling miyembro ng Kongreso at Senado at mga private contractors at mga DPWH kung maniniwala kayo sa mga investigasyon na lumabas, na tinuturo sila at may mga pag-amin na. O ang tanong ngayon, kung yung pondong kinuha mo sa PhilHealth, ibinalik mo nga totoo sa National Treasury. Pero yun, napunta rin sa appropriation para sa mga flood control projects na ninakaw ng mga walang hiya. Yan na. Bakit ngayon, yung taxpayer, pera na naman ng gobyerno, ang ilalagay mo sa PhilHealth? Agoy. Aba, ninakawan na nga ang taong bayan. Pagkatapos siya pa magre-reimburse sa PhilHealth. Maliho yata yun. O walang galang na sa Korte Suprema. Mukhang hindi ho yata nakita niya yun. Ang kailangan na magbalik ng mga pera, yung mga nagnakaw. Tama. Tama po yung desisyon na sinasabing yung 60 billion na ibinalik sa Treasury, ginawa sa PhilHealth, talagang illegal yon. Kasi yung PhilHealth, yun po ay pondo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Tama. At sa yung mga taxpayer, para yun ay nakalaan, nagagastusin para sa ikabubuti ng kalusugan ng taong bayan. At sa batas, kailangan huwag mong tatanggalan ng kahit na isang pera dyan. Katunayan, nakalagay nga sa batas, kailangan kung may sobra, gagamitin mo yung sobra doon sa pakikinabangan ng mga beneficiaries. At ang beneficiary at taong bayan. Sapagkat ating saligang batas, sinasabi na kailangan pangalagaan natin ang kalusugan ng taong bayan. Affordable health services should be given. Madalit sabi, yung kung pwede nga, libre sa akin, dapat libre yan. Pero sinasabi ng batas natin, kailangan 2 taon, may nakareserba ka dyan. Hindi po pwede mong sirain ang programa ng health services ng PhilHealth. Tama at kung naman. merong pang sobra, kailangan gamitin mo yan sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Pero ang ginawa, itong si Recto, gumawa ho ng Kabalbalan. memorandum circular Kala ko kabalbalan. na ilipat sapagkat gagamitin nila ang pondo para doon sa mga unprogrammed kagaya ng mga flood control project. Yun. Yun ang nangyari dyan. So maraming inilipat na pera doon Agoy. sa National Treasury para daw gamitin ito sa ibang proyekto at program. Nakasama nga doon yung flood control projects. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, Recto, wala kang kapangyarihan ng ganyan. Yun. Ang pwede lang maglipat ng pondo sa allocation ay ang presidente. Tama. Presidente ng bansa. Ikaw cabinet member ka lang mali ka dyan. Ngayon, Alam mo bakit? Play safe din itong namumuno Uutusan niya ito, di umano. Palagay na natin sige, ilipat. Kunin natin para safe yung Pangulo. Sabi ni Aling Ledesma yan Siyempre, pag nagkaroon ng investigasyon, hindi naman ako Wala ako. Hindi ako nag-utos. Yung tao, yun ang madidiin. Yan lang laro. Di ba? Utusan niya, siyempre makapangyarihan siya. Siya ang namumuno ng bansa. Kaya niyang gawin yun. Utusan ng kanyang gabinete. Dito nga, yung pondo, pumasok na. Saan? Saan nila kinuha? Di sa PhilHealth Fund. Ngayon, ito siste. Booking sila. Ngayon, ibabalik.
60 billion, saan nyo kukunin? 2026 budget pa raw. Paano kung magkalintik-lintik, hindi ma-aproba ng 2026 budget? Ano mangyayari ngayon? Di pending-pending muna lahat. 2025, inubos ang kaba ng bayan. 2025, inubos ang kaba ng PhilHealth. Ngayon, sino nagpakasasa doon sa 60 billion na hiniram? Umano, o di umano, o kuno. Hiniram o kuno kasi parang ibilalagay sa ibang proyekto eh. Meron bang project doon na nagawa? Wala. Kwentuhan na lang sila. Kwentong kutsero, ika nga. Ang naging naman issue dun sa direkto kasi gusto ng mga tao o ng mga kritiko, kailangan, demanda mo yan. Technical malversation yan Kasi hindi ka pwede maglipat ng pondong allocated na naka-reserve na yan doon sa isang entity tapos ililipat mo. Wala kang kinita pero sa batas, technical malversation yan. Yon. Nobel yan, Ang problema lang mo doon, sabi ng Korte Suprema, hindi, sabi niya, hindi mo pwedeng demanda. Hindi naman nila sinabi kung bakit hindi Tama. pwedeng demanda. Wala daw. Meron lang grave abuse of discretion. Yon. Pero yung krimen, pwede, sabi ng kritiko, hindi, technical malversation, plunder pa nga yan kasi more than 50 million. Kaya ko naman, bilang abogado, tinitingnan ko naman ang ginawa ni Recto. Kasi pag dinimanda mo yan, meron siyang depensa. Sasabihin niya, teka muna, sinunod ko lang naman yung national budget, yung General Appropriations Act ng isang batas. Nakalagay ko kasi doon sa General Appropriations Act, pwede kong gawin yon. Kaya sinunod ko lang. Kaya may depensa siya. Kung madalit sabi, he was just following the law. Yun. A law which, according to the Supreme Court's decision now, yung particular na provision na yun, na rider, na sinama nila ron, unconstitutional. Labag sa ligang batas yun, sabi niya. Kasi yung provision sa pagbibigay ng affordable health services ay nilabag mo. Pangalawa, sabi niya, hindi pa pwede yung rider mo. Kailangan, kung gusto mong baguhin yung Universal Health Law, gumawa ka ng hiwalay na batas. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Ang problema, ito, meron ng isang legal issue dyan. Sabi niya, ng Korte Suprema, wala raw pananagutan si Presidente Marcos Jr. Tayo, sumasalunga tayo. Ano, wala pananagutan? Ubus na ang kaba ng bayan, wala pa silang pananagutan. Meron. Di ba? Oo, abangan na lang natin pag ubo ni Bibi Sara kung ano yung mga dapat niyang tanggapin na kaso. Bakit? Ubus. Oo, ubus sa ubus. Wala na tira. Di ba? Ano ang ititira niya? Pagtapos ng termino, ubusin ng husto. Wala na talaga. Kahit saan mo ang gulo tignan, ubus. Kahit anong ahensya, PhilHealthPan, Maharlikapan, kung ano ahensya, yung DPWH, wala na rin. Parang DPWH, parang doon sila nakapokus, para dito sa insertion. Flood control goes. Saklap, no? Aray ko. Aray ko! Isko, nakaw dito, nakaw doon. Ang tatakaw yung sa salapi. Hindi kayo makontento. Kaya pala gustong-gusto nyo na maupo at maging presidente kasi pag-upo nyo, ayon sa video ni Saldico, magsisimula na kayo magnakaw. BP Sara pa tinalo nyo ha. Maunggoy. Matalino yan. Ilang taon naging politician niya sa Davao. Hindi nyo maloloko yan. Gusto nilang kainin itong mga Baculaw at Dorobo. Gusto nilang kainin. Alin? Yung pondo ng DepEd. Totoo nga. Diba? Nagsialma sila. Tinapesa nila. At sinibak si BP Sara para magawa nila ang pagnanakaw. Pinagtulong-tulungan pa ng mga taga-kamara. Yung mga aso nilang taga-kumpas. Ano ngayon lumabas ang katotohanan? Di totoo nga. Merong 150, may 777, may 30-30. Ngayon, asan kayo? Mag-ingay kayo ngayon. Mag-ingay kayo ngayon. Ipagtanggol niyo yung amo nyo.
Sino ba yung amo nila? Si Balulong, di ba? Sino pa ba amo nila? Yan lang naman na talagang pinagmamalaki nila dahil meron silang milyon-milyon na tatanggap. Ngayon, kung wala namang milyon-milyon, at mahal nyo yung amo nyo, sige nga, asa na? Ipagtanggol nyo naman. Wala. Ano yung balita dito? Alamin natin ha. Ano ba ito? Ayun, naniniwala ang ginagamit ang 2026 budget para kumuha ng mga supporter. Totoo naman. Pasok natin. Nanindigan na isang mambabatas na hindi palusot sa usapin ng impeachment si Vice President Sara Duterte. Tinawag naman ng Vice Presidente na budget-driven racket ang impeachment. Saksi si Tina Panginiban Perez. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na ginagamit ang 2026 budget para makakalap ng suporta para sa panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Pareho anya ito sa ibinulgar ng ilang mambabatas na may mga kongresistang pinangakuan ng mga alokasyon sa budget ang mga pipirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Ang alokasyon kapalit ng pirma, ginagamit na naman anyang taktika bago ipasa ang 2026 budget. Noong nakaraang linggo lang, sinabi ng bagong alyansang makabayan na naghahanda na sila para sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise kapag natapos na ang one-year ban sa February 5, 2026. Target talaga yan, no? Ang bersyon ng budget naman ng Kamara, halos 2 buwan na mula nang ipasa noong October 13 at nakabinbin sa Senado. Sabi ng ilang miyembro ng minorya, ni hindi na pag-usapan sa budget deliberation sa Kamara ang impeachment. So I don't think it's fair for her to tie up yung issue na Ako sa'yo, yan ka na naman. Tigil-tigil lang muna dahil ikaw na naman din ang gumagawa ng paraan para saan. Yung impeachment na yan, di ba? Kayo yung gustong-gusto at kaisa ka sa mga naghain ng impeachment complaint kay BP Sara. Kaya huwag na kaming pandaran. Lahat yan ay planado nyo. Kasi takot na takot kayo sa Duterte. Di ba? Takot na takot sila kahit anong gawin nyo, mga unggoy, hindi kayo mananalo. Ang kasamaan ay hindi mananalo sa kabutihan. Di ba? Ano pa yung mga balita dito? Grabe talaga, no? Woo! Pasok pa ba natin to? Si Claire, wag na nga yun. Kasi ayaw nyo rin panoorin itong yung under na, yung under na ang pangit magsalita. Di ba? Kahit ako naman, ayoko rin yung pananalita, pronouncement habang tinatanong sa ng mga media, hindi ko kursunada yung mga pronouncement. Para nakakahiya, parang galing sa palengke yung boses. Ano ba tawag doon? Talingkera ba tawag doon? Isa ka pa. Ayaw namin sa'yo. Kahit magpaliwanag ka pa dyan, hindi kami maniniwala. At eto Katibinag, nagpaliwanag. Ano ba? Patungkol saan to? Alamin natin. Tungkol doon sa nangyari kay attorney Rowena Guanzon kanina sa morgue. Kausap ko mismo si Attorney Guanzon bago nangyari yon. Yun. Tama. Dumaan si Attorney Guanzon sa harapan ng store ko mismo. Yung pagdaan niya, siyempre regular customer namin siya. Nag-hi, hello. Hi ma'am, attorney. Hi attorney. Nag-hi, hello, ganun. Tapos yung mag-asawa, namili din sa kabilang store na katabi ko. Siguro yung layo, 1.5 to 2 meters yung layo. Ito yung lalaki. Ito yung asawa ng babae. Magkatapat sila. Nakatalikod siya kay Attorney Guanzon. Si Attorney Guanzon habang kausap ko nandito, malayo. Ganito. Ngayon, pagkatapos namin mag-hilo ni attorney, umalis na siya. Pero bago siya umalis, napaubo siya. Pero ang ubo, may bit-bit siya, nahirapan siya. May bit-bit siya. Ngayon, nung umubo siya, hindi malakas ang ubo niya, gaya ng sinabi nila, malakas daw. Hindi. Yung normal na napapaubo ang tao, maubo siya, pero nakaganon siya pag ubo niya. Tinakpan niya, bibig niya, tinakpan niya. Okay. Ngayon, habang umuubo siya, mahina, hindi malakas, normal. Itong lalaki nakatalikod, si Attorney Guanzon, habang umubo, palayo sa kanila pagkatapos mag-hilo namin ganyan. Ngayon, itong lalaki,
Sinundan siya, kinalabit siya sa likod. Hey, excuse me. Pinapik siya sa likod. Pinapik. Excuse me, sabi ni attorney, yes? Yes, hello. Sabi, masaya pa si Ate Guanzo na nag-reply sa kanya. Yes, hello. Sabi, ang sagot ng lalaki, ito ang nakapag-trigger sa galit ni attorney. Ayan. Sinabihan agad si attorney na you are not supposed to be here. Nagulat si attorney Guanzon. But why? You're not supposed to be here. Agad. You're not supposed to be here. Din tungkol sa ubong pinag-usapan ng ganyan. So yun pala ang mga tunay na nangyari. So ginawan lang nila ng kwento, itong si Atty. Guanzon. Malamang. Yan ang target ng mga kalaban eh. 'Di ba? Sisirain nila yung imahe ng isang magaling na na attorney o abogada para masira sa publiko na sasabihin nila masamang tao. Hindi. Yun, nagkwento ang mama na yun ang totoong nangyari. Kaya kayo sa mga naninira, kwento sa unggoy, ha? Pangpaniwalaan kayo ng unggoy. Pero ang taong bayan, kung ano ang paniniwala ni Atty. Guanzon na ang makakalutas ng problema o makakasalba sa mga korupsyon at pagnanakaw ng bansa, yun ang paniniwalaan ng taong bayan. Sino ba yan? BP Sara. Kaya umabot sa video natin ito hanggang sa muli, ha? Bye-bye! Like and share!